today is all about four-seller marketing decision. Four-seller marketing decision, target market. Four-seller needs to define target their customer. They can choose a target group of customers. Market ay particular group of people or customer na gusto maabot ng isang business para ibenta ang kanilang produkto o serbisyo. Ang target market ay particular group of customer na gusto maabot ang isang business para ibenta ang kanilang produkto o serbisyo. For example, milk tea. Ang target market nila ay mga teenager at the age of 13 to 30. Mahilig sila uminom ng mga milk tea. Another example, based on assortment and services, the wholesaler product is their assortment. Wholesalers are under great pressure to carry a full line and maintain sufficient stock for immediate delivery. Ang product assortment and services ay tumutukoy sa kabuuang klase o variety ng mga produkto na inaalok ng isang business sa kanilang customer. For example, Jollibee. Jollibee, Burger Yum, Burger, Champ, Amazing Aloha, product line, Chicken Joy, Spicy, Chicken Joy, Jollibee, and Spaghetti Palabok. Promotion decision for seller usually have the cost of goods by a conditional percentage, say 20% to cover their expenses. Product decision ay ang mga decision o pagpili na ginagawa ng isang business tungkol sa kanilang produkto. Mula sa pagdesisyon, pagpackaging, brand name, quality, feature, at kung paano ito ibenta sa market. For example, design. Masarap at Filipino style ang lasa ng Chicken Joy. Brand name, Jollibee, friendly, at pambata ang dating. Packaging bright, red color, and maybe masuot attractive sa customer. Feature, may combo meals at delivery service, quality, consistent ang lasa sa bawat brand. Personal selling is a person-to-person dialogue between the prospective buyers and the seller. Ang personal selling, kapag direkta, nakikipag-usap ang seller sa buyer para i-offer o ipaliwanag ang produkto. Dito, face-to-face interaction ang ginagamit para makumbinsi ang customer na bumili. Isang seller agent na real estate na nagpakita ng bahay sa buyer at nag-explain ng payment option. Selling to ultimate customer. Ang repair selling, ito ay isang sales agent na real estate nagpapakita ng buhay sa buyer, nag-explain ng selling to ultimate customer. Ang retail selling ay ang pagbebenta ng produkto direkta sa final customer, mga taong gagamit ng hindi magbebenta ulit. Kadalasan ito ay sa tindahan o retail store. Business to business selling that take place outside the employer base of business, usually in the prospective base of business. Unpaid selling ay kapag mga salesperson ay lumalabas o naglikot sa field sa mga lugar ng customer para magbenta o mag-promote ng produkto.
Hindi sila nakaupo lang sa office. Sila ay actively naghahanap ng buyers. Example, sales representative ng Coca-Cola na umiikot sa sari-sari store para kumuha ng order. Marketing using the telephone as a primary means of communicating with prospective customer. Telemarketing often use computer for order taking. Ang telemarketing ay pagbenta o pagpromote ng produkto gamit ang telephone. Dito tumatawag ang salesperson sa potential customer para mag-offer o magbigay ng impormasyon tungkol sa produkto. Example, isang BPI credit card na tumatawag sa mga tao para mag-offer ng bagong credit card promo. Selling business to business, selling in the salesperson place of business. Ang inside selling ay kapag ang salesperson ay nasa loob lang ng opisina o store, tumatanggap ng order or inquire mula sa customer sa pamamagitan ng phones, email, online chat. Hindi sila lumalabas, naghihintay sila ng customer contact. Example, customer service rep ng Lazada o Globe Telecom na sumasagot sa inquiries, nag-a-assist sa pagbili ng product online. Two basic characteristics that contribute to the importance of personal selling are its flexibility in adapting to the prospective needs and its value in building relationships. First one, personal selling is flexible. The main professional selling advantage over other means of promotion is it is flexible. Ang personal selling ay tinatawag na flexible dahil ang salesperson ay pwedeng baguhin o i-adjust ang kanyang approach depende sa customer at supplier. Personal selling builds relationship. The relationship between market and buyer does not end when the sale is made. Ang personal selling builds relationship ay nakatulong sa pagbuo ng magandang relasyon sa pagitan ng seller at customer dahil may direct at personal na komunikasyon, hindi lang basta benta ang layunin kundi pagtiwala, trust at long-term connection sa customer. Example, isang abang search lady na palaging magalang at maayos makitungo sa kanyang suki. Tuwing may bagong product, pinapakita niya at pinapayagan ang customer na mag-try. The sales function of managing the account, relationship, and ensuring the buyer receives. Ang relationship management ay ang proseso ng pagbuo, pag-maintain ng pagpalakas ng magandang relasyon sa customer. Layunin nito na mapanatili ang tiwala, satisfaction at loyalty ng customer para patuloy bumili sa business.